our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Judaism mga kapatid at Member Church of God Universal mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na twisted ang New Testament. Again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na twisted ang New Testament. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ay hindi naman sila bago sa ating platform, no? So summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds sa pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical, sagot muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron tayong 10 seconds na explanation. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa dalawang warning galing sa akin, 1 minus time yan, 1 minute minus time. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance kasama yung pagmumura. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko. Rule number 10, pwede magtanong ng sensitive or personal question. At maaari ding tanggihan ng ating mga debatista. Rule number 11, 7 minutes. Excuse me. 7 minutes lamang ako maghihintay mga kapatid para makabalik. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsalita at hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, bilang negative, sumasang-ayon po ako sa mga nabanggit ko na rules. Okay. So, before natin simulan ang ating debate mga kapatid, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka bro. Okay, magandang gabi sa lahat. Ito si kapatid niyo, kaibigan at nasa kabilang panig ng pananampalataya, si Aki Giri ng House of Israel o Noachide, Hebrews. Aking patutunayan ngayon sa gabing ito ay ang New Testament is a twisted scripture. Ito yung at inasahan ko na lahat na binabato ko na mga talata ay kumbaga kukontra ito ni kapatid na Sam. Yun lang ang inaasahan ko kasi ako yung naging affirmative dito. So yung stand ko ay dapat niyang gibain lahat. Magandang gabi sa lahat. Siyempre yung tututol naman, pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGU. So kami naman po dito ay naniniwala po kami sa buong Biblia. So para sa amin po, ang New Testament ay hindi po siya twisted, kundi siya po yung fulfillment ng mga hula sa Old Testament. So yan po yung ating titindigan sa gabi pong ito. Salamat. So mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Napaka-easy mga kapatid. Kung gusto niyo yung itag yung inyong mga friends, you can comment at follower or at highlight doon sa comment box natin mga kapatid at matatag na yung inyong mga nasa friend mga kapatid. So again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na twisted ang New Testament. Brother Jerry ng Judaism, 10 minutes, your time start now.
Magandang gabi sa lahat. So, ang topic natin ngayon na itatayo ko ay patutunayan ko na ang New Testament ay twisted. Una, ayon sa meaning ng twisted ay passages that are often misquoted, misused, or taken out or of context. Ito yung meaning niya. So, ngayon, unang pinagbasihan ko na ang New Testament ay twisted. Ito muna ang mababasa natin dito sa Jeremiah, sa Proverbio na tayo. Sa Proverbio 30, versikulo 5 hanggang 6, ito yung mabasa. Every word of Eloah is tried. He is a shield to those taking refuge in him. Do not add to his words, lest he reprove you, and you be found liar. So sabi dito, huwag dagdagan ang mga salita ng ating poong may kapal. So isa yan sa mga dapat nating bantayan. Kasi sabi naman dito sa Jeremiah chapter 8, verse 8, sabi dito, how do you say we are wise and the Torah of Adonai is with us? But look, the false pen of the scribe has worked falsehood. So mayroon talagang mga ginawang pagkabaluktutan ang mga tagasulat. Ngayon, tingnan natin maigi mga kapatid. Dito sa Jeremiah, Simbooks, Jeremiah 31, verse 32, Jeremiah 31 verse 32. At ito yung mabasa, diretsuhin na lang natin. Ito yung sinasabi na renewed covenant. Basahin natin sa mula sa 31 hanggang sa 32. See, the days are coming, declares Adonai, when I shall make a new covenant with the house of Israel and with the house of Yehuda, not like the covenant I made with their fathers in the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Mizraim, with the covenant which they broke, though I was a husband to them, declares Adonai. So ito yung unang mabasa natin. Pansinin niyo mga kaibigan, ang pinakahuling talata ba o phrase nakalagay, I was a husband to them. So take note, I was a husband nakalagay. Ngunit nung ito'y inilipat ngayon sa New Testament, ito'y kinukot nila sa Hebrew chapter 8 verse 9. Magsimula tayo sa 8 para makita natin ang pagkakaiba. Sabi dito, for finding a fault with them, he say, see, the days are coming, says Adonai, when I shall conclude with the house of Israel and with the house of Yehuda a renewed covenant, not according to the covenant I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Mizraim, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them. So nakalagay doon sa Old Testament, I was a husband to them. Ngunit dito sa New Testament is na iba. I disregarded them. Wala itong salita doon sa Old Testament. Binago ito ni Pablo, mga kaibigan. Kung sino mang sumulat nito, binago sa New Testament. Ito na naman, dito tayo sa sa Psalm chapter 68 verse 18. So Psalm chapter 68 verse 18. Itong mabasa na. Sabi dito, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts among men. So nakalagay dito sa present tense, sabi dito, you have received. Take note, ang nakalagay, you have received gifts. Ngunit dito sa kay Pablo naman, sa isunulat niya sa Ephesians chapter 4 verse 7, itong nakalagay, but to each one of us, favored with given according to the measure of the gifts of Messiah. Sabi dito, that is why, when he went up on high, he led captivity captives and give gifts to men. Instead na receive, ang inilagay dito, give. So na iba, instead nga receive, nagiging bigay. Yan, nakaiba na. So dito naman tayo sa dito sa isa pang pagkakaiba. Dito sa Hebrew chapter 7, tingnan nyo ha. Hebrew chapter 7 verse 1 to 3. So sabi dito, for this Melchizedek, sovereign of Shalem, priest of the Most High, who met Abraham returning from the slaughter of the sovereigns and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all his name, being translated, indeed first sovereign of righteousness,
And then also sovereign of Salem, that is sovereign of peace. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginnings of days nor end of life, but having been made like the Son of Elohim, remains a priest for all time. So nakalagay dito, sabi dito, kung intindi natin to, without father, without mother, without genealogy, sabi dito, wala siyang ama, walang ama, walang ina, walang genealogy, having neither beginning of days nor end of life. Ngunit dito sa dito sa Book of Yasar chapter 16. So kung basahin natin, kung mayroon kayong mga aklat, Book of Yasar. So tingnan natin, na open ko muna yung Book of Yasar. Sa Book of Yasar chapter 16 verse 11 to 12, itong mababasa natin, mga kapatid. And Adonai-Sedek o Melchizedek, king of Salem, Jerusalem, the same was Shem, went out with his men to meet Abraham and his people with bread and wine, and they remained together in the valley of Melech. So ito yung tinatawag na, ito pa lang si Melchizedek o Adonai-Sedek sa ibang salita, ay si Shem pala ito, mga kapatid. Ito yung anak ni Noach. Ngunit sinabi ni Pablo doon sa kanyang, iwan ko ba si Pablo ba, basta nagsulat sa New Testament, ay wala siyang ama, walang ina, wala pa ang genealogy, walang katapusan yung buhay. So ibig sabihin, itong tao pa lang ito, para pa lang itong Diyos. Pero ngunit doon sa Old Testament, mayroon siyang pinagmulan kasi anak siya ni Noach. Si Shem pala yan, mga kapatid. So dito na naman tayo sa Psalm chapter 4 verse. Sa Psalm chapter 40 verse 6 to 7, sabi dito. Slaughtering and meal offering you did not desire, you have opened my ears. Sabi dito, tingnan mga kapatid, ang nakalagay dito ears o itong tainga. Ngunit sa sulat ni sa sulat sa Hebrew chapter 10 verse 16, ang nakalagay instead na tainga, ang nakalagay ay Hebrew chapter 10 verse 16 ay nakalagay is, this is the Hebrew chapter 10 verse 5:10 pala. 10:5. Hebrew 10:5. Ito nakalagay sa taas. Therefore, coming into the world, he says, slaughtering and meal offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Walang nakalagay ganito sa Old Testament. So, naiba yung pag ganito, mga kaibigan, naging naiba na yung kahulugan. Kasi walang sinabi doon, kasi take note mga kaibigan sabi ng Diyos, huwag dagdagan ang mga salitang yon, sabi ng Diyos. Yung mga salita noon, hindi pwede dagdagan. Ngunit dito, hindi lang dinagdagan, may bawas, parang Copernic mga kaibigan, may dagdag bawas ang ginawa ng New Testament. So, marami ito mga kaibigan, ito pa. Sabi dito sa Acts chapter 13, 39. Hindi ako nagkamali. Sabi dito. At magsimula tayo sa 38 para makuha natin yung ibig sabihin. Let it therefore be known to you, brothers, that through this one, forgiveness of sin is proclaimed to you. By him, everyone who believes is declared right from all his sin, from which you were not able to be declared right by the Torah of Moses. So sabi dito, take note nyo, pansinin nyo, sabi dito, you were not able to be declared right by the Torah of Moses. Ngunit ang sabi ng Diyos doon sa Old Testament naman, ito nang sabi. Sa Deuteronomy 6 chapter 25, sabi dito. Sabi, magsimula sa 24, and Adonai commanded us to do all these laws, to fear Adonai our Elohim, for our good always, to keep us alive as it is today. And it is righteousness for us when we guard to do all this command from Adonai our Elohim as He has commanded. So sabi dito, mayroong righteousness. Ngunit sa
sa New Testament, yung Torah daw ay hindi makapagbigay ng righteousness. Yun yung sinabi. So magkakaiba yan. Kumbaga, diretsong salungat. Ulitin natin. Ulitin natin kasi 1 minute na lang yun. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Jerry ng Judaism. Tako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Samuel ng MCGU. Your time start now. Nakamute. Proceed. Okay, hello. Okay. Ang una ko pong tanong dito sa unang ginamit mong talata sa Proverbs 30 verse 5. So sinabi po dito na huwag pong magdagdag. Meron po bang sinabi dito na bawal din pong palitan yung utos? Sabi dyan, bawal magdagdag. Walang sinabi na palitan. Okay. Okay. So ginamit mo yung ginamit mo yung Jeremiah 8:8. Basahin natin yung Jeremiah 8:8. Ang sabi dito sa Jeremiah 8:8 na narito sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. So ayon po sa talatang ginamit mo, sino po ang nagsulat ng may kasinungalingan? Apostol o eskriba? Mga eskriba, ibig sabihin kapatid ng eskriba, taga-sulat, kaibigan. Taga-sulat. Scribes, taga-sulat. Ibig sabihin ng eskriba ay taga-sulat. Sila yung taga-sulat. Kaya nga, mayroong pagkakamali sa New Testament. Nag-iba. Like for example, Jeremiah 31:32, husband, ngunit sa New Testament niyo, sa eskriba ng mga disregarded. Mayroong kaibang kapatid. Okay. Ang tanong ko po, yun po bang sumulat ng New Testament? Tinawag po ba sila na eskriba o apostol ang tawag sa kanila? Tinawag silang apostol, pero yung trabaho nila is scribe. Ibig sabihin ng scribe, kapatid, taga-sulat. Okay. So, binanggit mo yung Jeremiah 31:31 na I was a husband to them. Okay. Pagka sinabi po bang I was husband, ito'y nangangahulugan po ba na at the present time ay hindi na siya husband, kaya ginamit I was? Tama po ba? Yes or no? That is a past tense, kaibigan. Kung dyan yung I was a husband, past tense. Okay. Okay, so kung past tense na po yan, so during the time na sinabi niya yan, husband pa rin ba yung status niya doon sa Israel or hindi na? Husbands pa rin, kapatid. Israel. Husband pa rin. Okay. Hindi siya na-disregard, kapatid. Kagaya ng sinabi mo, hindi niya pinabayaan ang Israel. Kasi dyan sa kahit sa Hebrew, pinabayaan na. I disregarded them. Ngunit sinabi ng inyong Misaya mismo na siya ay pumunta sa bayan ng Israel. Okay. Okay, next question. Ang sabi mo, husband pa rin siya nung nagsasalita siya sa Jeremiah 31:31. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, tama ba ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah 3:6 na siya ay nakipaghiwalay na sa Israel? Tama o mali? Jeremiah 3:6, hindi ko yan inilatag, kapatid. Automatic next question, hindi pa daw nilatag. Okay. Okay. Okay, ginamit mo yung Psalm 68:18 na ang sabi mo kamo, ang binanggit ay tatanggap, 68:18. Tapos ang sabi mo naman sa Ephesians 4:9 ay magbibigay. Tanong ko sa iyo, sino po yung tatanggap sa Psalm 68:18? Yun po bang bumaba o Moderator. Sure, proceed. Hindi ko nilatag kung sino. Ang inilatag ko ang pagkakaiba. Okay. Ito, kinukonsider ko dito, pag meron talagang word na hindi nilatag pa, you can rephrase, bro, some your question or proceed ka lang, bro. Okay. Ang ano kasi is, ang 68:18, I believe ginamit yan, narinig ko eh. Yung 68:18 ng awit na
sabi, sumampa ka sa taas, pinatumbayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag, tumanggap ka ng mga kalob sa gitna ng mga tao. 'Di ba? I think ginamit mo 'yan, 'di ba? Okay. So, siya ay tumanggap na ang sabi mo, twisted naman pagdating sa New Testament. Ito tanong ko sa iyo, no? Yun bang mga bagay na tinanggap mo, hindi mo ba yun pwedeng ibigay sa iba o pwede mo yung ibigay sa iba? Objection, Mr. Moderator, that the question is personal. Okay. Personal question, pwede, ayon sa ating rules, pwede tanggihan. You can use, pwede kang gumamit ng hindi ka para hindi siya ma-personal, Brother Sama. Proceed, bro. Hindi, paano naging personal yan? Siguro, i-repress ko na lang na Sige, sige. yung bagay na tinanggap niya, niya na lang. Okay ba yung niya? Okay. Yung bagay na tinanggap niya, pwede ba niya yung ibigay sa iba o hindi niya pwedeng ibigay sa iba? Pwede yun. Clarification, kapatid na Russia. Time stop. Clarification, pero depende yan sa kabilang ko yung kaklarify, ha? Anong clarification? Sino yung niya na tinutukoy niya? Okay. Kasi pronoun yung niya eh. Sinong yung niya? Okay, so sino daw yung niya? Bro Sam, kung hindi, kung dun pa din, Bro Sam, yung tanong mo, okay lang. So, ika-clarify mo ba? Ang niya na tinutukoy ko, yung sinasabi sa 68:18 na sumampak ka. 'Di ba? Merong binabanggit nga na ka diyan. So, yung ka na diyan, yan yung tinutukoy ko na niya kasi ayaw Okay. ka, 'di ba? So, same lang na entity. Kung sino yung binanggit sa 68:18, siya din yung tinutukoy ko. Okay, so yun lang yung clarification mo, Brother Jerry. Ngayon, ang question dito is, pwede ba daw ibigay? Ibigay ba yun, yung word? Pwede bang ibigay yung mga bagay na tinanggap niya? O hindi pwedeng ibigay? Or hindi? Pwede ibigay o hindi? Brother Russia, sige, sagutin ko na lang. Okay, pili ka muna. Pwede or hindi? Pwede ibigay or hindi? 10 seconds ako, kapatid. 10 seconds, proceed. Time resume. Ang topic natin, kapatid, is twisted. Hindi sa sinong tumanggap. Take note, kung yung nag-stand dito as affirmative, ang Next topic question, natin, 10 seconds. kung twisted ba Okay. hindi. Okay, next question. Okay. Ginamit mo yung Hebreo City na ang tinutukoy si Malakyas. Okay. Na Anak ya. si Malakyas. Na ang sinasabi dito na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi at walang pasimulang araw ni katapusan ng buhay man, no, dito sa karaniwang salin na nababasa natin ngayon. So, for confirmation lang, tinatanggap mo nun ang tinutukoy dito na tumanggap ng hain ni Abraham ay si Shem. Tama po ba? Clarification muna. Time stop. Clarification again, Bro Ang Jerry. ginamit na talata Hebrew. 'Di ba? Hebrew yung Hebrew chapter 7 verse 1 to 3. Tama? Okay, yun yung clarification mo. So, Bro Jerry, ano yung ulit yung tanong, Sam? Kumbaga, kino-confirm ko lang na ang paniniwala niya dito sa tinutukoy na Melchizedek ay si Shem. Yung tumanggap ng offering galing kay Abraham. So, Shem ba daw? Yes or no? Yes, si Proceed. Shem dyan, according to Book of Yasser, chapter 16, verse 11 to 12, ang Melchizedek ay isang title yan ng hari. Ang taong yan, si Shem yan, kapatid, anak ni Noah. According to Yasser, Book of Yasser, 16, 11 to 12. Next question. Plus 30 seconds. Okay. Tama ba na ang pwedeng maging saserdote ang mga kalahi ni Levi? Tama po ba? Yes or no? Yes or no? No. Yeah, Sa panahon no. niya ni Melchizedek, no. Dahil sa panahon niyan sa panahon niya ni Abraham, kapatid, yung saserdote doon sa panahon ni Mose, kapatid, yung ibinigay yung Torah. Wala pang mga libyanan diyan kasi 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang una nating
pagtatanong mga kapatid, at dako tayo sa first presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jerry Samson Sumaya, Antikristo yung affirmative. Shoutout din kay John Baudto, sabi niya hala may Hudyo pala sa Pilipinas. Shoutout din mga kapatid kay Sefra Nathaniel Kasali Kasis. Is this live or late? So live po tayo ngayon, alas 9:28 ng gabi dito. Siguro late ng konti dyan. Shoutout din kay Idol Kita Dulay Esteban, sabi niya yun lang. Sabi ni Darling May, kahit magdamag pa kayong debate, puro kayo sulpot, hindi kayo tatag ni Kristo. Shoutout din kay Rizabel Escutin, shalom daw. At ayan, so dako tayo kay sa ating negative, Brother Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start na. Okay, maganda pong gabi muli, no? Dito po sa ating paksa, no, na sinasabi niya, ito daw New Testament ay twisted. So pagka po sinabing twisted, ibig sabihin po, binaluktot po kung ano man yung mga nakasulat doon sa Old Testament. Pero ganun nga ba yung sinasabi ng Biblia? O baka hindi lang naunawaan ng ating kapatid dito ngayon yung mga pangyayari, no, sa ano po. So dito po sa isang talata, babanggitin po natin, babasahin po natin, no. Meron pong sinasabi dito sa 42:21. Sandali po. 42:21 ng Isaiah. Sabi po dito, the Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. So, sa Biblia po pala, sa tanak niya, no, kasi yun yung pinaniwalaan niya, kasi ang pinaniniwalaan niya kasi ay Old Testament lamang. So, sa Old Testament po, ay hindi po pala ipinagbabawal ng Diyos yung i-magnify mo yung law or mas, kumbaga, mas palawakin mo siya. Kasi nga naman, example, diba, pagka binigyan ng law, isang sentence lang yan, so, syempre, meron diyang mga explanation. Yang mga explanation sa isang commandment na binigay, hindi po yan pagdadagdag, kundi yan ay naaayon sa sinasabi dito sa Isaiah 42:21 na He will magnify the law. Okay? So, ang New Testament po, hindi po siya, hindi po natin siya masasabi na dinagdagan o dagdag sa Old Testament, kundi ang stand po namin ganito, kapalit po siya ng Old Testament. Kapalit, no? Hindi po siya dinagdagan, no? Hindi siya dinagdagan, pero siya ay pinalitan. Bakit po pinalitan? Meron po bang sinasabi na ganyan doon sa tanak na kanyang pinapaniwalaan? Basahin po natin dito po sa Jeremiah 31:31, ganito po ang ating mabasa. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na aking ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sa lupay ng Ehipto. Na aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. So, ang Diyos po pala, sabi niya, gagawa siya ng bagong tipan. Hindi po ba? So, pagkagagawa ka ng bagong tipan, nilalabag ba ng Diyos yung kanyang sarili? Na bawal dagdagan yung kanyang utos, sabi sa 35. Kung Diyos ang may sabi, hindi po natin pwedeng tutulan yan, at lalong hindi pwedeng tutulan ni Jerry, kasi nga po, pinapaniwalaan din naman niya itong kabuuan ng Old Testament. Doon lang siya sa New Testament ayaw. Ngayon, ano ba sinasabi dito, no, sa Hula 31:32? Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang. So, ang Diyos pala, merong tipan sa mga magulang nung una, pero gagawa siya ng bago. Na ang bago na iyon ay hindi na ayon. So, pagkaunawain natin yung sinabing hindi ayon, hindi na yun litra por litra nakapareho doon sa naibigay na niya. Kundi ito'y iba doon sa kanyang unang binigay sa mga Israelita noong una. Kaya ang sabi, hindi ayon. Kasi kung walang pinagkaiba, walang nabago, 'di ba?
dapat sabihin niya, ayon sa tipan pa rin na ipinagkatipan niya sa mga magulang. Kaso hindi na ayon. So ngayon, lumalabas no, na sa atin na naniniwala sa New Testament, ang katuparan nito, itong New Testament natin ngayon. Kasi ang New Testament natin ngayon ay hindi ayon sa ibinigay sa mga magulang. Kasi ang binigay sa mga magulang, yung 10 utos, yung kabawalan sa mga pagkain, at kung mga ano pang mga ordinansa nila. Diba? Yun yung ayon sa kanila. Ang sa atin ay hindi daw ganon. So ito ba ay pag-twist? O ito ay fulfillment? Siguro, naguguluhan lang itong ating kapatid, no? Doon sa meaning ng salitang twist at saka fulfillment. No? Ipapakita lang natin, no? 'Di ba? Binasa natin kanina 42:21, he will magnify the law. Papalawakin niya, no? 'Di ba? Papalawakin. Sa pagdating sa New Testament, naganap ba 'yon? Na talagang pinalawak, na talagang bago na siya, hindi na siya ayon doon mismo sa binigay sa Old Testament. So tingnan natin ang katuparan. Take note po, katuparan po ito ha, hindi po ito twist, hindi po ito twisting ng nakasulat sa Old Testament. Basahin po natin. Mateo 5:21 hanggang 22, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao nung una, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mapasanganib sa kahatulan. So yan po yung aral sa unang panahon, di ba? Doon sa 10 utos na huwag kang papatay. Ngayon, kung atin pong i-twist yan, so dapat ang lalabas ganito, pwede na kayong pumatay. Di ba kasi twist, di ba? Ano ba ang twisting ng huwag kang papatay? Ano ba ang kabaliktaran ng huwag kang papatay? Di ba pwede ka nang pumatay? Yan yung kabaliktaran. So titingnan natin kung ganun ba ang itinuro ni Kristo sa panahon natin ngayon. 'Di ba sabi niya, narinig niyo sinabi ng una, huwag kang papatay. Ngayon kaya papatayin niyo na lahat ng kalaban niyo. Ganun ba ang sinabi ni Kristo? Para masabi ng ating kalaban na twisted ang New Testament. At tuloy natin ang basa sa 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapasanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. So ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kanyang pagpangaral ay hindi pag-twist. Kasi hindi naman siya nagbigay ng kabaliktaran doon sa utos na huwag kang pumatay, kundi kanya itong pinalawak na kasang-ayon doon sa sinasabi sa Isaiah 42:21 na he will magnify the law. So dyan sa example na ibinigay natin, hindi po yan twisting, kundi yan po ay fulfillment. Fulfillment po yan, no? Kaya po sa atin po, mayroon pong tinatawag na New Testament. Sa kanila, walang New Testament. So para sa kanila, hindi natupad yung sinasabi ng Panginoon doon po sa Jeremiah 31:31. Ngayon ito pa, no? Ang sabi niya, yun daw 'di ba sabi sa 31:32 I was a husband. So kanya naman itong sinasang-ayunan na pagka sinabing I was a husband, ito'y past tense na. So pagka past tense na, nung tinanong natin siya, sabi niya, husband pa rin naman daw nung panahong sinasabi niya iyon. So dito makikita po natin, no, na yung kanyang mismong salita, tinitwist niya. 'Di ba? Kasi bakit mo sasabihin past tense na yan, kung presently, ganun pa rin naman pala. So hindi pala yung New Testament ang twisting, yung salita mo pala, no, twisted yung sarili mong pananalita. So ano ba ang sabi dito sa Jeremiah 3:8, no? Tingnan natin, no, kung during the time na binanggit, no, ng Diyos yung Jeremiah 31, yung kanyang status ba ay asawa pa rin ba talaga, no, na hindi parang hindi hiniwalayan ba? So basahin natin sa Jeremiah 3:8 para makita natin kung sinong twisting dito. At aking nakita nang dahil dito sa pangalo niya ng tumalikod na Israel, akin siyang pinalayas
at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi siya man ay yumaon at nagpatutot. So dito pa lamang sa Jeremiah 3:8, kasi yung binabanggit natin kanina na I was a husband sa 31-32 na yon. Dito naman, Jeremiah 3:8, ang sabi ng Diyos, no, tumalikod ang Israel, akin siyang pinalayas. Yung salitang pinalayas, past tense na po yun. Ibig sabihin, nangyari na ano pa kasunod? At binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. So, bago pala pinalayas, no? Binigyan pala muna ng sulat ng paghihiwalay. So, nakipag-divorce pala muna, pagka-divorce na, saka pinalayas. So nung na-divorce na sila, ano status nila? Husband and wife pa rin ba? Hindi na, divorce na nga eh. So, sino ba namang matinong magsasabi na pagka-divorce na kayo, ang status and wife, twisted ang utak pag magsabi ng ganun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating negative. Tako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jerry ng Judaism, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay, ito yung tanong ko kapatid na Sam. Ito ba yung husband at saka disregarded ay pariho lang ba yon? Yes or no? Categorical error po siya, bro Rasya. Bakit reason mo na bro anong categorical error? Kasi ang dalawang bagay na paghambing niya ay malayo eh. Okay, so malayo daw. Counter objection. Counter objection proceed. Kaya nga nagtatanong ako sa kanya, yung bang husband at saka disregarded pareho ba yun o yes or no? Ngayon na naman niya na malayo. Ibig sabihin, hindi siya magkapareho. Sagutin ko na lang, bro. Okay. So, no, hindi po siya magkapareho, no? Kasi ang husband guy tumutukoy naman sa asawang lalaki, yung disregard naman ay pinabayaan. Pero ang mababasa po natin Jeremiah 31, kanya na po itong pinalayas. So, yung pinalayas niya, hindi na siya husband at that time. At siyempre, dinisregard niya, yun kaya nga pinalayas, diba? Wala namang pinalayas na nag-ano ka pa rin. So, disregard ang tawag pagka pinalayas mo. Okay. Ito bang Hebrew chapter 8 verse 9 hanggang sa verse 8 to 9, ay saan ba ito nakuha ni Pablo o sino yung sumulat sa Hebrew? Anong versikulo sa Old Testament? Okay po, kinuha niya po yan sa Jeremiah 31:31 patuloy, sa Jeremiah 3:8 din po. So si Pablo kasi alam niya kung ano yung nakasulat sa Old Testament, kaya kinuha niya yung punto na gusto niyang ipaliwanag naman dito sa amin. So, nandyan po sa Jeremiah. Sa Jeremiah 31:31 to 32, may salita bang disregarded doon? Yes or no? Yes po, no, pero hindi siya literal. Bakit hindi literal? No? Kasi yung sinabing I was a husband, so ibig sabihin, pinabayaan na niya yung kanyang tungkuling bilang husband. Kasi hindi ka gagamit ng was kung ginagampanin mo pa rin yung tungkulin na husband. So dapat I am a husband to them. Pero I was, ibig sabihin, itong tanong ko, verbatim ito ha, kailangan ko ng verbatim. May mabasa ka ba sa Jeremiah 31:31 to 32 na salitang disregarded sa English? Ha? Kasi doon sinabi mo, sinangayunan mo na yung Hebrew chapter 8 to 9 ay galing sa versikulo na yan. May mabasa ba dyan, verbatim, na disregarded? Yes or no? Verbatim no, pero sa diwa nandoon, no? Kasi ang Biblia hindi naman litra por litra dapat nating unawain, 'di ba? Kundi alamin natin yung kahulugan ng mga sinasabi. So pagka sinabing I was a husband, so hindi na niya kinikilala sila na wife niya, so dinisregard na niya 'yon. So yun po yung punto diyan. So hindi po 'yan magkasalungat, kundi magkasuhato po. Okay. So dito tayo sa sunod na bersikulo. Dito sa bersikulo, ito, sangayon ka ba na nasa sa lumang tipan o
sa Yaser na itong si Melchizedek may ama, may ina at may pinagmulan? Sang-ayon ka ba o hindi? Sangayon po ako, no, kasi nga po paano po siya talagang tao rin siya na nabuhay nung una, kundi ang pinupunto lamang po diyan ni Paul na kung sino yung magiging sunod na Melchizedek, walang tagalista kung kaninong hanay sila dapat, kaninong ama sila dapat manggaling para magiging Melchizedek sila. So yun pong listahan, hindi po katulad. Okay, diyan tayo tatanungin. Sabi mo kasi na may susunod na Melchizedek. Ngayon ang tanong, magbigay ka ng mga Melchizedek at saka pangalan kung mayroon. Yun yung tanong ko, magbigay ka o ano yun? Pwede mo maibigay ba yung pangalan na sumunod na Melchizedek? Kasi sabi mo, genealogy ng mga Melchizedek yun. Pwede ako magbigay po. Okay. Kasi sang-ayon ka na may pinagmulan. Ibig mo bang sabihin itong Hebrew chapter 8 kasi sabi dito si Melchizedek ay walang pinagmulan, walang ama, ay twisted dito. Hindi po yan twisted, yung pagkaunawa nyo lang po ang hindi nyo ang twisted, no? Kasi ang sabi nga siguro doon sa translation na binabasa mo, no? Pero kung unawain mo yan ang konteksto, ang pinupunto nga dyan ni Pablo na walang kumbaga nakahanay kung sino yung magiging sunod. Hindi katulad ng mga eskriba, yung mga saserdote ng una na dapat ay hanay ng Levita. Dito sa kapatid, kaibigan na Sam, ano yung subject matter dito sa Hebrew chapter 7 verse 8? Ito bang Melchizedek? Yes or no? Verse 8, chapter 7 verse 1 to 3. Ang subject matter po dyan ay ang pagiging pagiging saserdote ng Most High God. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, hindi subject matter, yung subject mismo. Okay, so ang tinatanong mo bro kung sino or ano yung subject dyan, tama? Hindi yung subject matter. Iba yung subject matter, magkaroon tayo ng opinion. Okay, bro Sam, may counter objection ka doon or hahaton na ako? Yes, may counter objection ako kasi sumagot naman ako sa kanyang tanong, hindi naman categorical. So wala siyang napagtutulan doon or wala ako nilabag sa rules. Okay, so ganito. Ang open and good question naman, lalo na sa tanong na yung sino yung or ano yung subject doon. So anong sabihin ni Sam dyan kung anong tinutukoy dyan? Tuloy-tuloy pa din to. So bro Sam, again ang tanong bro, yung sa subject daw, sino or ano daw, Sid bro? Yes, ang subject po dyan ay ang pagiging saserdote ng kataas-taasang Diyos. So noon nga po, 'di ba, yung mga si Melchizedek no, saserdote sa taas-taasan, tapos dumaan sa mga Levita, saserdote ng taas-taasan. Sa panahon naman natin ngayon ay si Kristo na yung saserdote ng kataas-taasan. Next question. Last 40 seconds. Ilan minuto na lang? 40 seconds. Okay. Dito, kasi sabi mo kanina, Jeremiah 31 to 32, sabi mo atin. Ngayon ang tanong, saan banda kayo kasama dito sa Jeremiah 31 to 32? Kasi sabi mo atin eh. Bro Rasha, clarification lang. Time stop. Okay. Clarification. Proceed. Okay, kasi sinabi kong atin, pwede bang pakilinaw kung ano mismo yung sinabi ko na atin? Okay. Sinabi mo kasi na kino-quote mo kanina yung Jeremiah 31 to 32 na sinabi mo may tipan, na sinabi mo na parang kasama kayo parang sa atin. Yung sinabi mo sa atin. Ngayon saan banda kayo dito? Kaya nagtanong, saan banda kayo kasama dito sa tipan na ito? Okay, so yun lang yung clarification, bro Sam. Ka? Sino? Okay. Saan bro? Saan banda? Saan banda daw kayo? Kahanay. Okay. So ang sinasabi kasi dito, 'di ba, na gagawa ng bagong tipan. So yun pong tipan na kanyang gagawin, meron pong hinahula sa 841 ng unang Kings na makakarinig din yung nasa labas sa Israel.
So doon masasali po tayo dahil po sa 8:41 ng First King po. Next question. Sa labas na Israel. Time na ba? Hindi pa. Segundo na lang bro, 3 seconds. Time na. Time na. Sige. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating nasa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si The Ebester ko. Sabi niya dito is twisted ang unawa mo Tahuda, hindi iiwan ng Diyos na Israel ang kanyang bayan. Jeremiah 31:35-36. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Hebrew 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pagngangailangan ang ikalawa. Shoutout din kay Jose Tarayo. Most scholars say the most corrupted account is the Gospel of John. Shoutout din kay Sephra Nathaniel. Exactly, kahit sa Hebrew of the ancient walang impyerno. Technically you are correct. Shoutout din mga kapatid kay the Bread of Our Soul. Sabi niya kung tutuusin ang OT ay expired na, ilan na lang ang nagpapatuloy sa NT. At shoutout din dito mga kapatid kay Sifra, kay Ricky Bell. Magandang gabi po kay Jerry. Jerry Samson, Antikristo yang affirmative. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jerry ng Judaism, 10 minutes. Your time start now. Okay, magandang gabi uli sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa live ni Brother Rasha Vista. Ngayon, kanina, iwan ko ba bakit si kapatid na kaibigan na Samuel, nagtanong ako kanina sa kanya, yung husband at saka disregarded, magkapareho ba yon? Ang sabi niya, hindi. Pero ang tanong ko kanina sa kanya, mayroon bang mabasa sa Jeremiah 31:31 na husband, disregarded? Wala. Pero ang sabi dito mga kapatid sa Jeremiah 31:35, thus said the Adonai, which giveth the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and the stars for a light by night, which divided the sea with when the waves thereof roar, the Adonai of hosts. If those ordinances depart from me, thus said the Adonai, said Israel also shall cease from being a nation before me forever. So, hindi na disregard kapatid. Hindi na disregard. Mali itong itong Hebrew. Kasi ibig sabihin ng disregarded, nawala na, huminto na, nawala. Parang pinabayaan na. Hindi pinabayaan. Sa katunayan nga kapatid na Samuel, sabi ng mismo ng Jesus ninyo, sabi niya dito, pinabayaan ba o hindi? Sabi niya sa Mateo, gamitin ko yung New Testament ninyo mga kapatid, pasensya na. Sabi niya dito, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Hindi pala pinabayaan. Tingnan niyo mga kapatid, si Pablo ay sabi niya pinabayaan. Ngunit itong Kristo ninyo, yung mismong Jesus ninyo, sabi niya ay pinadala lamang ako sa bayang Israel. Pumunta siya dito kapatid, hindi to disregard the people of Israel. At saka sabi ni kanina ni kapatid na kaibigang Sam, atin. Kaya nga nagtanong ako kanina, nagtaka ako, saan ba kayo banda dito sa tipan na sinabi sa Jeremiah 31:31 to 10 sa pababa? Wala naman. Bakit kayo nagsabi na sa atin? Hindi nga kayo kasali. Yun yung twisted. Ang nakalagay, yung house of Israel and house of Yehuda. Walang sinabi house of Gentile. Ngunit pumunta ngayon doon sa 1 King chapter 8. Ang layo kapatid. Ang layo. Di ba? Ang layo. Ngayon, kaya sumang-ayon siya ngayon sa twisted. Ang ibig sabihin ng twisted, misquoted. Ibig sabihin misquoted, mayroong nakalagay sa Old Testament na salita, ngunit dito sa New Testament na iba. Iba yun. Kasi nakalagay, I was a husband to them. Anong sabi ng Diyos? Huwag mong dagdagan ang mga sinabi niya. Hindi lang dinagdagan, binawasan pa, pinalitan. Di ba? So, kaya nga twisted yun mga kapatid. Isa pa. Pag sumang-ayon naman si kapatid na kaibigan na Samuel, na yung Melchizedek sa Hebrehanon 7:1-3 ay may pinagmulan. Ngunit
Iwan ko ba kung binasa ni kaibigan na Samuel itong Hebrew chapter 7? Kasi sabi dito, walang without beginning of days, walang ama, walang ina. Oh, iwan ko kung saan galing yung yung pagkaunawa niya. 'Di ba? Kahit yung unawa niya naging twisted kasi nagkumukontra sa kanyang sa sulat ng kanilang apostol na si Pablo. Basahin mo ulit 'yan kaibigang Samuel. At least makita mo 'yun kaibigan. So dito isa-isahin natin. Kaya hindi ko natanong itong ito pa. Dito sa sa sabi niya the Torah dito sa Isaiah 42:21, the Torah ito yun daw, magnify. Ang ibig sabihin ng pinalawak, hindi pinalitan. Ang kaibahan kasi sa inyo is, pinalitan nyo. Hindi lang pinalawak, kundi may pagpalit. Pinalitan nyo, kaya nga naging twisted eh. O, misquoted. Ibig sabihin ng twisted is misquoted ayon sa meaning niya. Sabi dito, twisted verse, passages that are often misquoted, misused, or taken out of context, na iba yung context niya. Noon, it's husband, ngayon naging disregarded. Isa pa. Sabi dito sa Psalm chapter 40, verse 8, nakalagay is tainga. Ngunit sa Hebrew chapter 10, verse 5, naging katawan. Naku, na iba na yan. Mula sa tainga, iba nakalagay dito is, you have first. Sabi to, sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have first. Ito, you have first, tingnan mo. Pero sa kanilang libro, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Walang nakalagay ganun, kapatid. You prepared for me. The body is prepared for me. Walang nakalagay. Kaya twisted yun, kapatid. Hindi mo lang matanggap, kapatid, na may kakaiba kasi ang sa inyo kasi, unaawain nyo kahit na wala sa unawa. Diba? Wala sa unawa. Kasi yan, wala sa Biblia, sa inyo lang. Anong sabi ng Diyos? Sa Amos 3:7, anong sabi ng Diyos? Mismong Diyos ang nagsalita dito, kapatid. Amos, dito na lang tayo sa Jeremiah 23. 23, saan ba yan? 36. Itong mabasa natin, kapatid. Sabi dito, but the message of Adonai you no longer remember, for every man's message his own words, for you have changed the words of the living Elohim. Sa anong sabi dito? Klaro ito For every man's message his own words, for you have changed the words of the living Elohim. Take note, ang Jeremiah 31:31 pababa ay mensahe ng Diyos na ipinadala kay Propeta Jeremiah, at nung nangyari na napunta sa New Testament na iba, there is a change. Kasi hindi na nila natandaan. Ang ginawa nila, anong sabi? For every man's message his own words. Yun ang ginawa ni kaibigang Sam ngayon, mga kapatid. At sumangayon naman siya na ipagkakaiba. Di ba? Ang ginawa lang niya, nag-explain siya, was husband, ngayon disregarded. Pero ngunit sinabi sa mga talata na hindi talaga mawala ang bayang Israel. Hindi na disregards. Hindi na disregard, kapatid. Basahin mo yung Jeremiah 31:31 pababa hanggang sa pababa talaga, kapatid. Diba? Hindi mo wala. Ngayon dito na naman tayo sa taas. Sabi dito. Psalm 68 verse 18. Hindi niya ito sabi to, receive gifts, at saka nagalagay sa Ephesians, give gifts. Naiba yan, kapatid. Naiba. Kung tanungin mo, sino yung nag-receive? Wala akong pakialam dyan. Kung sinong binigyan, wala akong pakialam. Basta may changes, kapatid. May changes. Yun yung tinatawag nating twisted na iba. Yung simple na text mula sa Old Testament at ito'y sinulat sa New Testament, isinulat ng mga eskribang sa New Testament, nag-iba. Kaya nga, Jeremiah 8:8, parang si kapatid na Sam, parang marunong din. Anong sabi dito sa Jeremiah 8:8? Klaro naman ito. How do you say you are wise? Parang marunong din. And the Torah of Adonai is with us. Parang ang kautusan ng Diyos nasa kanila. But look, the false pain of the scribe has worked. Mayroong ginagawang kalukuhan, kabaluktutan, twisted. Di ba? Nag-iba. Ang dami nga, kapatid Ang dami nga, kapatid. Ngayon dito tayo. Yung yung Kristo ninyo ay sabi dito lang tayo sa pinaka sampulan natin si Sam.
Sabi dito. Thus said Adonai, write this man down as childless, a strong man who is not prosper in his days, for none of his descendants shall prosper sitting on the throne of David or rule anymore in Yehuda. Jeremiah 22:30. Sabi dito, sa Tagalog, Tagalogin natin, sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaki ito na walang anak. Sino ito? Si Yekonia. Ngunit sa Mateo chapter 1, isinulat na may anak. Anong ginawa ninyo mga kapatid? Sinabi na nga ng Diyos na isulat niyo na ang lalaking ito na walang anak. Si Yekonia. Ngunit sa Jeremiah, sa Mateo chapter 1 verse 12 pababa, ay may anak. Anong tawag yun? Sinabi na nga ng Diyos na isulat na walang anak. Ngayon sinulat niyo na may anak. Ano yun? Hindi lang twisted. O, di ba? Nawala yung mismong salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos, sa Jeremiah, litin natin, Jeremiah 23 verse 36, klaro yun kapatid. Sabi niya, ang hula na mula sa Panginoon ay hindi ninyo babanggitin pa sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula sapagkat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos ng Panginoon ng mga hukbo ng ating Diyos. Binago kapatid, may pagbabago. Oh, yun yun yung pinakapunto ko kapatid ha. So iba, dito na naman tayo sa Amos. O ito Amos. Sa Amos, kasi mayroon pa naman tayong ilang oras pa ba kapatid na Russia? Ay, na pala. Ayan. Amos. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang presentasyon ng ating affirmative rebuttal niya. Dito tayo sa second cross. Dito pwede na itanong ang lahat. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes. Your time start now. Okay. Itatanong ko sa iyo itong 68:18. Sasabi dito, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts for men. So, pagka po sinabing gifts for men, for yourself or for the others po? Ulitin nga kapatid, pakiclarifyin muna, clarify. Clarify na. Ano yung binasa mo parang ang bilis. Pakipost siguro po na yung naka-time stop yan, bro. Proceed lang. Hindi ko pwede sagutin kung hindi ko masyadong yung sinabi mo eh. Sige. Proceed lang. Okay. Ang binasa ko ay 68:18, no? Ng awit. Ano yung 68:18? Sige. Yung ginagamit mo, 'di ba? Anong version ng kapatid? Anong version para makita natin? Russia, nakapost pa yung time ko ha? Nakapost pa din. So, ang version nito, King James, ito ay, ganito, babasahin ko lang muna. I-confirm ko sa'yo, tayo. Okay ba yan, bro? Sabi dito, no? You have ascended up, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts for men, for the rebellious also, that the Lord God might dwell in them. So, ang punto ko dito, itong sinabi na, you have received gifts for men. So, same ba tayo ng ginagamit? Sige, okay. Same ba? Sige. Nag-switch ako sa PGB na. Okay. Okay, bro. Bago natin i-continue yung time, kumbaga i-clarify ko lang muna sa iyo na clarify lang. Na sumasang-ayon ka ba sa sinabi dito na for men, you have received gifts for men? Sang-ayon ka ba daw? Yes. Okay. Sige, pina-resume yung time. So, ang tanong ko dito ngayon, no, pagka sinabing you have received gifts for men, yun bang gifts na tinanggap niya for himself ba yun? Or for the others? For self or for others? Objection muna kapatid. Objection, proceed. Ang topic natin dito is New Testament twisted. Paano naging twisted yan? Ginamit yan sa Old Testament. Binabangga yung Old Testament poros. Paano naging twisted yan? Okay. Yun yung objection ko. Para hindi tayo mapunta sa topic. Okay, so counter objection, meron ba? Yes, counter objection po ako. Kasi ito ay nasa second cross na pwede na magtanong kahit ano basta related sa topic. At saka ginamit naman niya na citas itong kinukot ko na citas naman 68:18. So kung siguro kung medyo parang nalito siya sa tanong, tatagalogin ko na lang yung tanong. Okay, so ganito mga kapatid. Usually kasi pag ang question parang pag ang objection ay parang
nalalayo sa pinag-uusapan. Gusto ko munang i-confirm kay Brother Sam patungkol dito sa topic natin na basahin ko muna ha. Paano yung Instead twisted? ang New Testament. Ah. Bakit mo tinatanong ito, Bro Sam? Yes, kasi 'di ba ang pangkontra niya dito yung Ephesians 4:9 na nagbigay, 'di ba? Nagbigay. Mm-mm. Tapos ang sabi daw kasi dito sa 18, tumanggap. So yung nagbigay at tumanggap parang magkaiba nga naman, 'di ba? Kasi dapat tumanggap din yung sinabi sa 4:9. Okay. So sa pagtatanong na ito ipapakita ko na hindi twisted yung nagbigay sa Okay, so tinatanggap ko 'yan ha. Na valid yung question. However, meron naman tayong 10 seconds na pwedeng ipaliwanag. Brother Sam, paulit nga yung tanong, bro. Okay. Nung sinabi ba na you have received gifts for men. So, yun bang mga gifts na kanyang tinanggap, ito ba'y para sa kanyang sarili o para sa ibang mga tao? Okay, sa sarili or para sa ibang tao? 10 seconds. Proceed. Ang tanong ni kapatid na ang layo sa topic. Kasi ang tanong niya, para sa kanyang sarili o sa ibang tao, ang layo kasi ang topic natin dito is twisted ang New Testament. Okay, next question. Nahirapan siyang sumagot sa tanong. Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Proceed. Side Affirmative. comment. Okay, Side comment. no side comment, Brother Sam. Proceed ka lang direct sa yung tanong, Sam. Okay. So, sa Jeremiah 31:31, ang Diyos ay nag-prophecy, naghula, nagsabi na siya ay gagawa ng bagong tipan. Tanong ko sa iyo, ito bang kanyang gagawin ng bagong tipan sa Jeremiah 31:31? Ito ba ay dagdag niya sa Testament? Yes or no? Dagdag niya? Yes or no? Clarification. Ano yung sinabi niya? Tipan at saka Testament? Ano yun? Hindi bro. Tipan sabi ko, 'di ba? Sabi sa 31:31, 'di ba? Naputol kasi, naputol bro, naputol. Okay. Naputol dito. Okay, sabi ng Diyos, 'di ba? Gagawa siya ng bagong tipan. Ang tanong ko sa iyo, ito bang kang bagong tipan na kanyang gagawin? Ito ba'y idagdag niya doon sa lumang tipan? Idagdag ba niya? Idagdag. Yes, idagdag yan kapatid. Bagong tipan niya, sinabi ka, hindi bagong kautusan. Magkapareho yung kautusan, pero yung tinitipanan, yung Israel at saka Huda. Bagong tipan yan kapatid, bagong katipan ba? Yung bagong mga taong katipan. Yun yung ibig sabihin. Okay, next question. Sa 31:32 din binanggit na I was a husband to them. So, yun bang salitang I was a husband, ito ba ay nagpapakita na siya ay asawang lalaki pa rin o hindi na? Ang nakalagay dyan is I was a husband. Siyempre, hindi na. Pero, ang nakalagay dyan kapatid ay hindi niya na-disregard. Basahin niyo yung patuloy sa 35. Hindi niya pinabayaan ang bayang Israel. Hindi katulad ng inyong libro niyo na disregarded. Hindi na disregard kapatid. Kaya nga, naging twisted na iba. Okay, next question. So binanggit mo kanina no na binago o mano ng mga tao. So ang itatanong ko sa iyo, itong binabanggit ng Panginoon no dito sa Lamentation 2:6, nang sabi dito, at kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng sa halamanan, kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion at hinamak sa pag-init ng kanyang galit ang hari at ang sacerdote. So, ito bang mga binabanggit ng Panginoon dito, ito ba ay natupad at nagkatotoo? Yes or no? Nagkatotoo yan kapatid, pero yung tipan ay hindi niya, ang tinitipanan ay hindi niya binabago. Ang same pa rin na tao, Huda at saka Israel. Same pa rin kapatid. Walang ipagkakaiba dyan. Okay. Okay, dahil sabi mo hindi binago, tanong ko sa iyo, no, yun bang sinabing hinamak niya, ito ba ay kumbaga, pag disregard, yes or no?
Hindi yan pag-disregard, kapatid. Pinaparusahan lang sila, kapatid, dahil sa kanilang kasalanan. Kaya hinamak nila ng Diyos ang bayang Israel kasi may kasalanan sila. Pero hindi ibig sabihin kinalimutan niya. Iba sa inyong libro, kinalimutan, disregarded. Hindi niya kinalimutan. Sabi nga sa Jeremiah 31 ay hindi niya kinalimutan sa verse 35. Klaro. Okay. Itong binabanggit sa Amos 8:11. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhan man dahil sa tubig, kundi pagkarinig ng salita ng Panginoon. Okay. Ito bang pabayaan sila na paggutom? Ito ba'y pag-alalay sa kanila or pag-disregard sa kanila? Warning yan sa kanila, kapatid. Warning, kapatid. Kasi dahil kasi ang tanong ko kasi is categorical kung ito ba may tuturing na pag-alalay sa kanila o pag-disregard sa kanila yung gugutumin mo sila. Pag-alalay o pag-disregard. Bro Jerry, pipili ka ba or counter-object ka muna? Counter-object ka muna. pipili ako, kapatid. Bro? Again, bro? Pipili ako. Okay, so anong pinipili mo muna? Pag-guide yan, kapatid, pag-guide, hindi pag-disregard, kapatid. Kasi kung pag-disregard yan, kapatid, ay paano na yung sinabi ng Diyos sa Jeremiah 31:35 pababa na hindi niya kalimutan ang bayang Israel? Pag-alala yan, kapatid, dahil sa Jeremiah 30 ay talagang ang Diyos kasi pag nagkasala ka talagang may kaparusahan, kapatid. Hindi kagaya ng inyong Diyos na walang kaparusahan. Okay, next question. Okay. Tama ba yung binanggit sa Jeremiah 3:8 na ang Diyos ay nakipaghiwalay sa Israel? Yes or no? Tama yun, kapatid. Pero hindi niya kinalimutan ang bayang Israel na bilang isang nation, kapatid. Kaya hindi niya na-disregard. Ang sa inyo, disregarded. Iba yun. Naging twisted yan. Diba? Nakita ninyo? Okay ba? Next question. Okay, bro. Tama rin ba yung binabanggit sa 3:8 na kanyang pinalayas ang Israel? Yes or no? Tama yan, kapatid, kasi may kasalanan sila. Pero ang pangako din ng Diyos, sila ay pabalikin sa bayang Israel. Sa Ezekiel chapter 37 o chapter 34 din. Hindi mo ba yan nabasa, kapatid? Ang pagpapalayas ba at paghihiwalay, ito ba ay pagkupkup ng Diyos sa kanila o pag-disregard ng Diyos sa kanila? Hindi yan pagkupkup, kapatid, at hindi naman yan paghihiwalay. Iyon ay isang kaparusahan. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Reggie de la Cruz. Itanong mo sa Judaismo para magkaroon ng kabuluhan ang tinitindigan mo. Kung ano ang Messiah na hinihintay ng Judaismo, Diyos ba o tao? Malaking kaunawaan iyan sa maraming sekta at tao. Sabi din ni Ebester, Tahuda, magbasa, ginamit mo pa ang Book of Kings, 1 Kings 6:13, at ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Sabi naman dito ni the Bread of Our Soul, 2 Coronica 15 verse 3, ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Shoutout din mga kapatid dito kay so sila din to. So dako tayo sa rebuttal, Brother Zam, your time start now. Okay, maraming salamat, no. So dito makikita natin, no, na talagang mismo ng ating kuan ay hindi niya alam ano ang kahulugan ng pag-disregard at pagkupkup o pag-alalay. Sa kanya pala, pagka ginuto mo yung isang tao, pag-alalay yun sa kanya. Pag-aalalay. So, iwan ko lang kung naiintindihan ba niya yung salitang disregard. Ginuto mo na nga di ba? Ginuto mo, tapos ang sabi pa doon, pinalayas mo, hiniwalayan mo, pero hindi pa rin yung disregard sa kanya. Pero alam ko yung mga nakikinig dyan, no, alam naman nila kung anong kahulugan ng disregard na yan ay ibang-iba naman doon sa pag-aalalay o pagkupkop. Meron bang pagkukupkop na inyong pinalayas? Hindi niya inaamin, pero sa kanyang kaloob-looban, alam niya, di ba? Na pagka pinalayas ka, dinisregard ka. At yun pa, no, binasa sa baba,
Inanahan pa tayo ng nag-comment, no? Na merong pagkakataon na sabi, ang Diyos ay wala sa kanila. Kasi nga, hindi sila nakinig sa kanila. Ang Diyos nagalit sa kanila. Ito, tingnan nyo, no? Sa ano po, no, binabanggit sa Lamentation 2 sa 1 hanggang 7 na ang Diyos nagalit sa kanila kanya pinalimot niya, no, yung mga takdang kapulangan, yung kapistahan, yung mga sabat, sinira niya yung mga tabernakulo. So, yun po bang mga bagay na yun nasabi niya talaga namang natupad, ginawa ng Diyos? Hindi ba yun pag-disregard? So, bahala siya kung hindi niya amin hindi pag-disregard. Pero iwan ko na lang kung ano ba pag-disregard sa kanya. Kung mismong ang Diyos nagsabi, no, na sinira niya, 'di ba? Ipinalimot niya. So pagka sinabing sinira, ipinalimot niya ang Sabat, so yung Diyos mismo pala ang nagbago sa kautusan. 'Di ba? Hindi yung ano lang kung sino-sinong tao lang ko, ang Diyos mismo nagdesisyon. Kaya nga sabi niya, ako'y gagawa ng bagong tipan, hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang. Tinanong ko siya kanina, yun bang bagong tipan na gagawin ng Diyos? Ito ba ay dagdag? Sabi niya, dagdag daw. Pambihira. Kinokontra niya yung kanyang sariling pahayag, no? Yung binasa niya kanina, yung Proverbs 35, no? Huwag dagdagan kahit isa. Ngayon, nadagdagan, ano ba talaga? O ano ba sabi ng Diyos? 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. So yung bagong tipan na kanyang gagawin, hindi yun dagdag, kapalit yun. No? Kapalit yun. Bakit papalitan? Kasi sabi nga, Lamentation, no, 2:6, Hosea 2:11, sinira ng Diyos, ipinalimot ng Diyos kung ano man yung ibinigay niya sa mga Israelita noong una. 'Di ba? So kung sinira niya, wala na sa kanila yon. So gagawa siya ng bago, kapalit. Hindi dagdag. Kasi kung dagdag, dapat wala siyang sinira, wala siyang ipinalimot, dapat nandun pa rin yun. Yun yung dagdag. 'Di ba? Yun yung dagdag. Kaso sinira, pinalimot . So yun ay kapalit. Hindi po yung dagdag. So dito naguguluhan ng ating kausap, no? Parang ito 68:18 ng awit, hindi niya rin naintindihan ito. Tinanong natin kanina, no, hindi makasagot. Sabi kasi dito, you have received gifts for men. Hindi po sinabing you have received gifts from men or you have received gifts for yourself. Magkaiba po 'yun. So ibig sabihin po, 'yun palang kanyang tinanggap na mga gifts ay para 'yun sa mga tao. 'Di ba? Siya ang kumbaga binigyan. Pero yung ibinigay sa kanya, ibibigay rin niya yon sa mga tao kasi nga for men yun. Kaya hindi yun kontra sa Ephesians 4:8-9 na sinasabi mo na siya ay nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Kasi yun din naman ang sinasabi sa awit 68:18, hindi mo lang naiintindihan ang binabasa mo. No, hindi mo naiintindihan. Gifts for men yan, hindi yan gifts for herself. No? Hindi yan gift for yourself, bagay-iba yun, kundi for men. So, yung mga gifts, dapat talagang ibigay sa mga tao yun kasi for men yun. Kontra ba yun sa nakasulat? Hindi po. Hindi po kontra yun. Katuparan po yun. Kaya yung New Testament, hindi yan kontrahan, no? Katuparan po yan. Yun din kay Melchizedek, no? Ang binabanggit kay Kristo, no, sa 7:1, na siya ay katulad ni Melchizedek na magiging saserdote din ng kataas-taasan. Yung pagiging Melchizedek, hindi katulad ng mga saserdote nung una, dapat hanay ni Aaron, dapat hanay ni Levita. So walang ganon, 'di ba? Kasi nga mas nauna pa yon siya. So walang mga listahan, no, kung kaninong anak sila manggagaling, walang listahan kung kaninong ina sila manggagaling. Kaya sabi doon, 'di ba? No father, no mother, no descent or genealogy. So walang listahan kung kanino magmumula yung magiging Melchizedek. Hindi katulad ng Levita na may nakalista sila na yung mga hanay ni Levita, dapat father or mother mo Levita para maging sacerdote ka. So, yun yung pagkakaiba kay Kristo kasi si Kristo hindi naman hanay ng Levita kundi hanay ni Juda. So, walang nakalista na magmula sa kay father, magmula sa father na Juda sa kanyang kaanakan magiging sacerdote.
walang nakalista nga na ganun kasi sa Levita lang yung nakalista. Yun yung pinupunto ni San Pablo. So binabanggit din naman yan sa awit 110, no, verse 4. So binanggit yan yung Melchizedek din. Hindi po yan kontrahan. Katuparan po iyan. Ano pa yung mga sinasabi niya na ano daw, no? Talagang siya lang po ang hindi nakakaintindi. So ito pa, atin daw. So para sa kanya, yung binabanggit sa 38 31-32, yun ay exclusive lamang for Huda at saka Israel. Strictly sa kanya. Siya kaya ano ba siya? Siya ba ay taga Huda ba siya? Siya ay taga Israel ba siya? Hindi naman, 'di ba? Pero bakit niya inaangkin? So ibig sabihin, nakikiatin din siya. Tapos kukontrahin niya kung sasabihin kong nakikiatin din ako or kami. Ikaw din naman nakikiatin ka, bakit mo ginagamit yung Tanak, no? Kung yan pala ay para sa Huda sa Israel, ikaw ay Pilipino ka. O di ba, twisted ka, no? Kinakontra mo yung sarili mong pahayag. Tayo ba na wala sa Israel, pwede ba tayong masama diyan sa mga hula na yan? Ito, basahin natin. Unang Hari 8:41, ganito ang ating mababasa. Baka ngayon na narinig to, no? Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan at ang iyong makapangyarihang kamay at ang inyong unat na bisig, pagka siya'y paririto at dalangin sa dako ng bahay na ito. So, dito maliwanag, no, na mayroon talaga ding hinuhulaan na hindi sa bayang ito, hindi Israelita, kundi taga-ibang lupa siya, pero makabalita siya, makarinig siya. So kahit hindi siya taga-Huda, hindi siya taga-Israel, magiging kaatin na rin siya dahil siya ay makakabalita. Na yan naman ay katuparan ng sinusulat, no, ng apostol na si Juan. Hindi po iskriba tawag sa kanila, ha? Apostol po ang tawag sa kanila. 1 John 1:3, ganito ang ating mababasa. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkakaroon ng pakikisama sa amin. So, iyan maliwanag, no? Sa 4, at ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating galak ay malubos. So, iyon pa lang nakita ng mga, ito, Israelita to siya, di ba? Kasi Juan, apostol to ni Kristo. Yung kanyang nakita at narinig, ibinabalita niya sa atin. Katuparan ng nakasulat sa tanak mo, akigiri, di ba? Yan sabi mo sa pangalan mo. So, yan katuparan, hindi yan twisting. Fulfillment ang tawag dyan. So, yan yung tinitindigan ko ngayon. No, habang tinitindigan ko yan, gibang-giba din yung paksa mo na twisting ka mo, no? Katuparan pala ang nagaganap. So, ano pang patunay na katuparan yan? Ito, awit 102 verse 18. Basahin natin kung talaga bang tinutupad nila yung mga nakasulat. No? Awit 102 verse 18. Ganito ang ating mababasa. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalangin ay pupuri sa Panginoon. So yun palang mga bagay noon ay kanilang sinusulat para sa lahing susunod. Kasama tayo doon, kaya makikiatin tayo doon. Kasi tayo lahing susunod sa kanila. Ano pa sabi? At ang bayang lalalangin. So mayroon palang bayang lalalangin. Ibig sabihin, future tense pa lamang, di ba? Hindi pa nalalalang sa kanilang panahon noon. Ano ang katuparan? Unang Pedro 2:9. Basahin natin kung natupad nga ba yung sinasabing bayang lalalangin. Sabi dito, datapat kayo isang lahing hirang, isang makasaserdote, bansak Jis, na nang nakarang panahon ay hindi bayan. Datapat ngayon bayan ng Diyos. So, unang Pedro 2:10, katuparan naman, sabi na banggit sa Psalms 102 verse 18, na mayroong bayang lalalangin. So, twisted ba yan kung fulfillment yan? Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative Samuel Tahuda ng MCGU, at dako tayo sa affirmative second cross. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Okay, kapatid. Dito tayo sa stand mo sa Deuteronomy 12:32. Ano bang pinag-usapan dito? Tipan o kautusan? Kautosan po, at ang kautosan po ay siya mismong tipan 4:13 ng Deuteronomy po. Okay. Ano ang pagkakaiba ng kautusan at saka tipan?
Ang tipan po, ang tawag po sa kabuuan ng kautosan, no? Yun pong 10 utos, mga utos na yan, tinatawag po yan na tipan. So, yan yung, kumbaga, collective name, no? Basahin mo, 4:13 ng Deuteronomio. Pwede mo bang sabihin, ito yung tanong ko yung kautosan at sa katipan ay collective yung tipan na kautosan. Ngayon, ang tanong ko kapatid, itong sa Deuteronomy 31:31, sino yung pinagtipanan doon? Deuteronomy ba? Or Jeremiah? Jeremiah 31:31. Ang pinagkatipanan po, ayun pong pinagkatipan niya nung una, ang Israel at saka Huda po. Next question. Ngayon ang tanong ko kapatid, doon sa sinabi mo kanya sa 1 King chapter 8:41-42, tingnan natin kung kasama kayo dyan para hindi maging twisted. Kung magdarasal ba kayo, saan kayo nakaharap? Kami po ay nakaharap po kami sa silangan po eh. Pero kung may pagkakataon po na hindi mo alam kung sa silangan, pwede ka lang po harap. Hindi lang po ipinagbabawal no na dapat ganong direksyon lang. Pero kung hanggang maaari, dapat harap ka po sa silangan. Okay. Kasi kanina tinanong kita saan banda kayo kasama o nakibahagi sa Jeremiah 31:31 at ipinunto mo yung 1 King chapter 8 kung saan may mga kumbaga stranger doon, kaya tinanong kita para to make clear kung kasama ba kayo dyan. Sabi mo sa silangan. Final answer yun kapatid? Yes po, final answer po yun. At saka hindi naman po problema no, kung saan ka harap kasi ang tinitingnan po yung puso po mismo, hindi yung direction kung saan direction man yan. Ngayon, so dito ba sa kapatid? Ano bang nakalagay dito tayo sa pinunto mo na hindi ko alam? Yan. Sa Psalm 68:8, ano ba nakalagay? Receive gifts from men o gifts unto men? Ang nakalagay po dito sa akin ay for men po. Hindi po from, kundi for or unto. Pareho lang po yan eh. Pero hindi po siya from, kundi for. Okay, hindi for. Pakibasa. Pwede mo bang mabasa, yes or no, yung Psalm 68:18 para to clarify sa ating mga audience? Sabi po dito, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts for men. Yeah, for the rebellious also, that the Lord God might dwell in them. So yun po sabi. For men po ang sabi. So, receive gifts nakalagay, receive gifts. Tama? Yes po, tama po. Receive gifts for men. So, yung pong gifts na Sa kanyang... Ephesians chapter 4, verse 5. Okay po. Yun pong gifts na kanyang ni-receive ay hindi para sa kanyang sarili, kundi for men. So, kanya din yung ibibigay sa mga tao kasi for men yun, not for himself. So, verbatim nakalagay kapatid, yung sang-ayon naman, you receive gifts for men. At ang nakalagay sa Ephesians 4 verse 7, give gifts unto men. Magkapareho ba yung receive at saka gifts? Magkapareho ba? Yes or no? Gives at saka receive. No po, no, hindi po yan magkapareho. Pero yun pong sinasabing for men na yung kanyang na-receive ay hindi para sa kanyang sarili, kundi ibibigay niya yun sa mga tao. Yun naman yung sinasabi sa Ephesians 4 naman na nagbigay siya ng gifts sa mga tao. Kasi nga, for men yung kanyang tinanggap, hindi sa kanyang sarili yon. Dito sa Psalm 68, saan banda dito na ibibigay? Kasi mo, ibibigay. Saan banda dito ibibigay? Yun pong sinasabing for men. No? So dapat unawain po natin yan kung para kanino ba yung... Mr. Moderator. Affirmative, proceed. Ang tinanong ko sa kanya, saan banda dito sa 68 verse 18 na may sinasabi ibibigay? Hindi yung explanation niya. Saan banda dito? Okay, kasi so... mayroon, lahat man tayo may Biblia eh. Saan banda dito may ibibigay? Okay, so again, ang question mo bro is saan banda naghahanap ka ng either that is a location or something na doon sa talata, no?
Brother Sam, meron ka bang counter objection? Yes, kasi hindi naman close-ended yung tanong. Open naman siya kahit anong sasabihin ko. Nagbigay din ako ng ano, 'di ba? Nagbigay ako ng kung saan sa sitas, 'di ba, yung foreman. So lugar yun Okay. sa sitas. Hindi ako sumasalungat sa rules. Okay, so eto, again, ang sagot ni Brother Sam dito, yung tanong na saan dito, doon sa talata, sabi niya doon sa banda ng foreman, tinatanggap ko yun as a valid answer naman, kahit pa that is true or not. Sam, yung sagot mo foreman, tuloy ka lang 20 seconds again. Okay po. Pagka sinabi pong foreman, nararapat talaga na ibibigay mo yan para maging para sa kanila or foreman yan. Kasi hindi naman yan sasabihing foreman kung hindi pala niya dapat ibigay yun. Dapat for himself na lang yun. For yourself na lang dapat ang sinabi doon. Kung hindi naman pala ibibigay yun sa mga tao. So yung foreman, pagbibigay po yun Next sa ibang question. tao. Ganun. Ganito, ano bang ibig sabihin sa iyo, kapatid? Yung receive gifts for men. Receive gifts for men. Ganito yan, pero ano, ang ibig sabihin sa akin yan ganito. Halimbawa, binigyan ako ng 100. So yung 100 na ibinigay sa akin, i-distribute ko naman yun doon sa mga bibigyan ko na tao. So yung ni-receive ko na gifts ay for men, para din yun sa mga tao naman na bibigyan ko. So yung talata kasi, hindi lang naman sa receive gifts lang na putol, kundi mayroong binanggit na for men. So dapat unawain mo siya as a sentence, not as a single word lang na ano mo, out of context kanyan eh. Dapat as a sentence mo siya inuuna. Sa palagay mo, kapatid, ang Israel ba sa ngayon pinabayaan ba? Yes or no? Yes, pinabayaan po sila kasi sinasabi sa hula, no, na walang Diyos ang Israel, na ginugutom niya ang Israel. Amos 8:11, yan po, no, 'di ba? Katuparan po niyan, 'di ba? Sa Mateo 21:43 na inalis sa kanila ang kaharian. So pagka inalis ang kaharian, sabi pinalaya sila sa 3:8, so pinabayaan po sila. Naniwala ka ba na sa huling mga araw ay ang bayang Israel ay isi-save niya? Niwala Yes ka po, ba? Yes, Yes yes or po, no? yes po, naniniwala po ako kasi nga tinatanong mo sa huling mga araw pa, pero ang tinatanong mo kanina, ngayon, so yung Israel ngayon ay pinabayaan po talaga yan, no? Yan ay ano na lang ng Diyos sa huling panahon, hindi. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Shoutout muna sa ating mga nasa live, kay Reggie de la Cruz, kay The Bread of Our Soul. Sabi niya, impossible naman na walang ama at ina si Melchizedek, hindi lang nakita ang talaan. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, sinayang mo yung kalinawan kung ano ang Mesayas na hindi hintay ng Judaismo, kung Diyos o tao, at kung dumating na ang Mesaya nila. Shoutout din mga kapatid dito kay The Ebester, sabi niya, Tahuda, magbasa ka, ginamit mo pa ang Book of Kings 1:6 verse 13. Ayun. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Sam ng MCGU bilang negative na twisted ang New Testament. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So, dito po, no, lahat po ng kanyang mga binanggit ay talagang napakita natin na siya pala yung hindi niya naintindihan yung kanyang mga sinasabi. Kasi nga po, itong New Testament natin, hindi ito twisted. Kasi kung twisted ito, dapat directly kinukontra ni Kristo kung ano man yung nakasulat. So, katulad nga po ng kinot natin kanina, na ang sinabi, huwag kang papatay, hindi sinabi ni Kristo papatay ka na. 'Di ba? Kundi sabi niya, huwag ka magsasabi ng masama, huwag mong sasaktan yung kapwa mo. So hindi po yan pag-twist, no? Kundi yan ay pag-magnify the law. Yan pong katuparan ng Isaiah 42:21 po. So mali po na sabi na twisted, kundi pag-magnify po yan, no? Pagpapalawak po yan. So dito po, no, kahit siya yung affirmative, so tayo na yung tumitindig na katuparan pala yun, no? Katulad na lamang ng 16:18 na hindi rin niya naunawaan yung sitas na yan, no? Na yung tinanggap niya nung siya yung umakyat, sabi, he ascended, he received gifts for men. So tumanggap siya ng gifts para sa mga tao. Yung gifts na kanyang tinanggap, hindi para sa kanyang sarili, para suluhin niya lang, kundi yun ay kanyang ibibigay sa mga tao. Na katuparan nga, no, yung sa Ephesians 4:9 nga po, no, na
umakyat siya, so pagbakuan niya, nagmigay siya ng mga gifts. So, katuparan po yun, hindi po twisting yun, fulfillment po yun. So, dapat po kasi, unawain natin yung binabasa natin. Sabi nga ni Kristo, diba, Matthew 24:15, unawain ng bumabasa, no? Dahil ang salita ng Diyos, 8:8 ng Kawikaan hanggang 9, wala naman pong dyan, walang baluktot, walang salungatan kung nakakaunawa ka. Ang problema nga lang, kung hindi nakakaunawa ang nagbabasa nito, talagang baluktot po sa kanya. So dito po, napatunayan natin, no, na ang New Testament natin, katuparan ito, no, ng binabanggit sa Jeremiah 31:31, nagagawa siya ng bagong tipan. So sa kanya, gumawa doon ng bagong tipan, sabi niya, dagdag daw. So kung dagdag, yun ay kumukontra mismo sa kanyang sinabi, no, na 30 verse 5 na bawal dagdagan. 12:33 ng Deuteronomio, bawal din dagdagan. So siya na mismo kumukontra sa sarili niyang stand. Siya na mismo ang kumukontra sa kanyang stand. Kaya talagang lugmok po yung lahat ng kanyang itinayo dahil kahit siya mismo binali niya ito. So ang New Testament po, no, na gagawin ng Diyos sa 31 na natupad sa ating panahon, no, sa panahon ni Kristo, hindi po yung dagdag kundi kapalit po yun ng lumang tipan. Kasi nga po yung lumang tipan, Lamentation 2:5, no, hanggang 6, babasahin mo sa Hosea 2:11, yun ay ipinalimot ng Diyos, sinira ng Diyos, tinanggal ng Diyos, no? Kasi nga po, ang Israel ay kanyang hiniwalayan, pinalayas niya, ginutom niya, so ibig sabihin, dinisregard niya po sila. So kung kanya mang pababaliking muli sa huling kapanahonan, wala tayong total doon, no? Pero ang maliwanag na sa panahon ngayon, hiniwalayan niya, ginutom niya, pag-disregard po 'yon. So tama po yung sinasabi ni San Pablo, no, na kanyang pinabayaan sila, dinisregard po sila. Kasi nga po mga matitigas ang kanilang ulo. So dito po napatunayan po natin, no, na katuparan lamang ng New Testament, no, dahil ang ating Panginoon sa Kristo, maging si San Pablo, hindi siya nagtuturo ng salungat ng nasa Old Testament, kundi ang itinuturo niya kung paano natupad yung mga hula sa New Testament sa Old Testament patungo sa New Testament, no, katulad na lamang ng binasa natin kanina sa 8:41, may taga-ibang lupa na hindi taga-Israel makarinig ng kanyang pangalan. Ang katuparan po noon, no, 1 John 1:3, sila ay nagsusulat para makabalita tayo sa mga nangyari sa kanila. So awit 102 verse 18, nasusulat para sa lahing susunod, para sa bayang lalalangin. Ang katuparan naman po noon, 1 Peter 2:10, na talagang dati hindi bayan pero ngayon bayan na ng Diyos. So twisting ba yun sa salita ng Diyos doon sa lumang tipan? Nang sabi niya bayang lalalagin, na tapos pagdating sa New Testament ay bagong bayan daw, nilalang ng Diyos. Hindi yan twisting, kapatid, kundi yun ay fulfillment. So maliwanag po, sana dalangin ko na dapat mahimasmasan ka or mabuksan yung isipan mo sa katotohanan na ang Diyos, 42:21 ng Isaiah, He will magnify the law. So hindi niya i-twist, kundi ito niya mas palalawakin pa kasi mas malawak na yung taong sasakupin niya, hindi lamang Israel at saka Huda. So maging ikaw, hindi Israel at Huda, ay ikaw ay sasakupin na ng kanyang tipan. So palalawakin niya, hindi po titwist. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa ating final conclusion ng affirmative. Brother Jerry, ng Judaism, sa iyong topic na patutunayan na twisted ang New Testament. 5 minutes, your time start now. Magsimula tayo dito sa sinabi ni kaibigang Sam na atin, kasama daw sila. Ngayon, ang kanyang ikinuquote, mga kaibigan, ay yung 1 King chapter 8:41. Ang tinanong ko, para ma-check natin kung totoo bang kasama itong mga ito. Kung magpe-pray ito, mga kaibigan, saan daw banda sila makaharap? Sabi niya sa silangan. Alam natin yung silangan dito sa Pilipinas ay nasa bandang Pasipiko. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi dito sa kanyang mismong kinukot na hindi niya naintindihan, also concerning a foreigner who is not of your people Israel, but has come from far land for your name's sake, since they hear of your great name and your strong hand, and you stretch out arm, and he shall come and pray toward this house.
Anong tinutukoy na Disaos, kapatid? Ito yung templo ng Jerusalem sa 1 King chapter 9. So kung nasa Pilipinas tayo at si kapatid na Sam, siya doon patungo, nagpe-pray, doon siya nakaharap sa silangan, parang parang kabaliktaran. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, hindi niya mismo naunawaan ang kanyang tinutukoy na bersikulo na kung saan kasali daw sila. Pero dito, tingnan natin maigi, mga kapatid. Kaya nagtanong ako kanina, anong ibig sabihin ng tipan at sa kautusan? Hindi niya alam. Hindi niya, kasi yung daw tipan ay kabuuan ng kautusan. Parang tama, parang mali din. Kasi ang tipan, kapatid na Sam, para at least malaman mo, ito'y agreement. Agreement. Kaya nga sabi dito sa Jeremiah 31, kaya sinabi ko, dagdag yan, kaibigan, kasi bagong agreement yan ang tinutukoy. Sabi dito, see, the days are coming, declares the Adonai, when I shall make a new covenant. Ibig sabihin yun new, iba yun sa luma. Kaya nga, new yun, kapatid. Hindi yun yung luma pa rin na binago. Ibig sabihin renew, hindi yung renew. Kasi new covenant talaga ito. New. Ibig sabihin yun, yung new, iba yun sa luma. Diba? Dagdag yun, kapatid. Iwan ko ba kung paano naunawaan ng mga kapatid natin na mga MCGU. Sabi dito, when I shall make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Saan ba banda sila dito? Wala. Kaya nga nagtanong ako kanina, saan ba kayo banda dyan? Kasi sa New Testament, nakisali na kayo eh. Ngunit ang sinabi nga dito ni Jesus, yung mismong Jesus nila, sabi niya dito sa 15:24, I was not sent except the lost sheep of the house of Israel. Hindi pala kasali sila na pinunta ni Jesus. Ngayon, ang sabi niya kanina, bidang-bida niya si Jesus, pero sabi ni Jesus, hindi kasali ang ibang tagalupa. Sa katunayan nga, tinawag ni Jesus dito yung ibang tagalupa na aso. Oo, tingnan niyo mga kapatid. Sabi dito sa 27, but she said, sabi dito ni Jesus, and he answering, it is good to take the children of bread and throw it to the little dogs. 27, but she said, yeah, master, for even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. So, kaya nga sinabi ni Jesus na, aso pala ito. Kaya yan mga kapatid, yung kaibahan. Dito makikita natin na twisted kasi ang nasa isip ni kapatid na Sam, kasali sila. Pero sa Jeremiah 31:31, hindi kayo kasali, kapatid. Balikan natin, sabi dito, isa pa, not like the covenant I made with their fathers in the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Mitzrayim. Hindi pala kaparehos. Tapos sabi niya, hindi dagdag. Sabi niya, tingnan niyo my covenant which they broke, though I was husband to them. So sabi niya, kahit na ako isang kanilang yung master. Ang ibig sabihin kasi, kapatid dito, husband is master yan. Kahit ako is kanilang Panginoon. Yun. Ang dami. Dito tayo So dito pa lang, mali na kasi nagiging, inuulit ko nga, nagiging yung master nagiging disregarded. So dito na tayo, kasi 1 minute na lang. So dito tayo mga kapatid sa kaninang sinasabi. Na Jesus daw, palaging Jesus. Yung sagutin ko muna yung mga nakikon. Sino ba yung Jesus? Jesus ay, sabi sa Jeremiah 31:31, isinumpa yan siya, kapatid. Kaya naging twisted din kasi ang Messiah ng New Testament is isinumpa ng Diyos ng Israel. Mismo sa salita ni Propeta Jeremiah 22:30. Di ba? Kahit na ano pang ginagawa niyo dyan sa New Testament, lahat yan twisted kasi ang pinaka-head niyo yung si Jesus na Messiah ay isinumpa ng Diyos ng Israel. Kaya nga naging twisted yan eh. Mayroon pang sinasabi yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Judaism and MCGU. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience at makakapanood pa nito. Kahit kung saan man makarating yung video na ito. So unahin natin si Brother Jerry, bro. Pasalamat ka muna, bro. Okay, magandang gabi sa lahat, sa mga nanonood at sa mga nandito sa si Brother Rasha, si kaibigang Samuel ng MCGU. So magandang gabi sa iyo, mga alas 10:42. At sa mga nanonood ngayon, salamat sa lahat. At ang lahat ng kapurihan ay
sa Panginoon ng Diyos ng Israel lamang ang lahat ng kapurihan mga kapatid. At itong kapatid niyo ay isang simple lang na tagapagsalita ng Diyos ng Israel. At sana sa sunod na mga debate natin, mayroon tayong didebate na susunod. Kagaya ni Alvin Gitamundo, Camacho, same topic din. Ay hindi magkapareha pala yun. Yung Jesus is the Messiah yung topic natin. So magandang gabi ulit itong kapatid nyo kaibigan. Okay, at syempre, Brother Sam, pasalamat din, bro. Yes, unang-una, salamat po sa Panginoon no, na nagbigay sa atin ng kaalaman para may pahayag natin yung katotohanan ng kanyang salita sa gabi pong ito. So, salamat Brother Rasya sa pagpapagamit ng yung platform sa ating kapatid din na sa kabila, no? Na naging daan, no? Para naman may lahad natin yung katotohanan sa mga tao na nagdududa pa rin sa katotohanan na sulat sa Bagong Tipan. So, sa lahat po ng mga gusto pang makaalam sa aral naming sinasampalatayan dito sa MCGO, so meron po akong YouTube channel, search lang po aking pangalan, Samuel Tahuda. At nandoon po lahat naka-record yung aking mga debate, no? Baka meron kayong gustong balikan or gustong mga topic, no, na gustong mas maliwanagan. So sana sa debating ito ay meron kayong natutunang bago at sana na mabuksan, no, ang puso ng iba pang mga nagdududa. So muli po, marami pong salamat sa Diyos. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Jerry ng Judaism at si Brother Sam ng MCGU. Pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform, mga kapatid. Paki-follow na din yung dalawang ito. Nakatag naman yung pangalan nila, si Brother Jerry, dahil nagpo-post din siya ng kanyang mga insight, mga kapatid. At syempre si Samuel Tahuda din. Pwede nyo bisitahin, pwede kayo magtanong sa kanila. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, mga kapatid, at yung aking profile, paki-follow na lang ako para tuloy-tuloy ang mga debate dito, mga kapatid. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear.